Hi guys, so for today's video, as you can see, nakadapa. Actually, it's my off today and yes, nandito tayo sa flat natin. I mean, naka-partition tayo, so andito tayo sa taas. So kung gusto niyo mag-room tour tayo. Huy, room tour. So andito yung mga gamit ko, yung ganyang lights niya. Ang kalat-kalat pa. Tapos dito kami nanonood ng Netflix, Showtime and all. So going back, may nabasa ako kanina na comment sa isang video about dito sa Dubai na yung naghahanap pa siya ng work tapos yung mga ibang kabayan daw dito sa Dubai is hindi namamansin. Well, I think it's normal, no? Based on my experience, way back 10 months, by the way, 10 months na nga pala tayo dito. So, for me, based on my experience, no, meron naman talagang ganun. May mga kabayan din talagang hindi namamansin or parang naiilang sila mamansin. And sometimes tayo mga job seekers, or mga naghahanap ng work, sometimes, of course, nakakapagod. I know guys, hindi madaling maghanap ng work dito. Lalo na kung hinahabol mo yung visa expiration mo. Yes, nakaka-stress yun. And sometimes, nagiging vulnerable tayo, nagiging sensitive tayo sa mga actions ng ibang tao. Kasi nga, meron kayo nung feeling nung, yung wala gahanap ka, feeling mo, na down ka sa buhay, yung hirap ka, naaawa ka sa sarili mo. Well, parte talaga yan ng paghahanap ng trabaho at pagsisimula dito sa abroad guys. Ganun talaga dapat matuto tayong, magsakripisyo. So yun, regarding doon sa mga hindi daw namamansin, for me it's normal. Wag na lang nating pansinin. May mga ganun naman talagang ugali ng tao and hindi din natin siguro dapat i-judge agad kasi yung iba baka may mga pinagdadaanan or may busy or pinagbabawalan sila makipag-interact sa mga tao or gano'n. So, depende din kasi yon. But for me, yes, na-experience ko din naman yun yung titingnan ka lang or magtitinginan sila and feeling mo parang pinagtatawanan ka nila, gano'n. Pero laban lang, wag niyong pansinin ang mga negative na ganyan kasi nakaka-distract yan sa goal nyo na makahanap ng trabaho dito sa Dubai. So yun, wag niyo lang pansinin ang mga ganyang tao. Hindi naman natin mapi-please lahat ng tao na tulungan tayo kung baga tulungan natin yung sarili natin na makahanap agad ng trabaho. Because I know the feeling guys, grabe. On my case kasi nung naghahanap kami ng trabaho, inabot kami ng almost 2 months. Actually 1 week na lang mag-expire na yung visa namin and grabe ang daming what if sa isip mo, what if ganito, wala na akong perang pang-extend, wala na akong kasi ang mahal ng visa dito guys, and apart from that ang mahal ng renta sa bahay. Yung presyohan ng bahay dito is talagang, alam mo yun, parang nakakondo ka na talaga sa Pilipinas. Yun yung presyohan dito. Kumbaga, itong binabayaran namin ngayon na loaf type, good for 2 person, nasa na siya, 1,200 dirham. So nasa magkano ng peso na 'yon, 'di ba? Nasa 18 to 20,000 na 'yon. Kayo na lang magbilang. So ganun. So imagine kung pagpunta mo dito 2 months, magbabayad ka ng 2 months na renta. Kasi monthly yung bayaran dito sa bahay, pagkain mo pa, pamasahe mo pa. So yun, kailangan kung pupunta kayo dito sa Dubai, kailangan totally equipped talaga kayo, mentally, emotionally, physically, and of course financially. Yan yung talagang magpapasurvive tayo sa atin dito, yung financial support, kung gusto nyo talaga magsimula dito sa Dubai. Sa amin kasi is swerte kami kasi si Josh, yung partner ko, is may ate siya dito sa Dubai. So talagang nakakuha kami ng support from her sister and yes, swerte kami doon. Pero dun sa mga ibang kabayan natin, 'di ba, na talagang magsisimula dito sa Dubai by just their own, I salute you guys. Grabe ang tapang nyo. Sila yung mga taong ginapang nilaban yung pangarap sa abroad ng mag-isa. Alam nyo, sobrang hirap niyan ha. Kasi on my case, kahit meron na akong partner dito, may kakilala na ako dito, but still, guys, grabe yung homesick. Kakainin ka ng lungkot. Mamimiss mo lahat yung
yung mga nakagawian mo sa Pilipinas, yung mga nakasanayan mong ano, yung buhay, yung kumbaga, kasi dun sa Pilipinas hindi mo na kailangan magbayad ng rent. Kailangan mo na mag-support ng pagkain sa pamilya mo. And makakabanding mo yung pamilya mo, yung parents mo. So dito, iba. Kasi you have to stand on your own. Like, gigising ka, trabaho, pagkain. But on my case, grabe swerte ako kasi nandito yung partner ko. But how much more yung mga nagsosolo dito, di ba? And nga pala guys, ito din isa yung concern ko kasi pagkadating ang hirap talaga magtagalog. So pagkadating namin dito sa Dubai, um, unang-unang natatanggap namin na advice sa mga kabayan lang din natin na huwag magtitiwala. Never trust strangers or trust no one but yourself kung nagsusolo ka dito. Kumbaga, huwag kang magtitiwala agad sa ibang tao kasi sabi nga nila, kabayan lang din daw yung loloko sa'yo dito. So, imagine, bago ka pa lang dito, nag-adjust ka pa lang sa place, tapos ganun yung marireceive mo na advice sa ibang tao na huwag ka agad-agad na magtiwala, di ba? Super draining din yun. And pag money involved, yung mga ganun yung aalokin ka ng credit card, yun. Aalokin ka ng SIM, na ganito daw, unlimited internet ka na for like 1 year. Naku, ang daming nangyari. Kasi I heard to some of my friend, um, sabi nila, yung kakilala na daw nila na kumuha ng credit card, ayun, hindi kumuha siya sa isang kabayan. Tapos, hindi niya alam but kung saan-saan na lang na-swipe yung credit card niya without her um, authorization or hindi niya alam. Hindi niya naman ginamit pero may mga transaction na nangyayari. So, di ba? Paano yun? Pag nabaon ka na utang dito, ang hirap guys. Magkaka-fine ka, makukulong ka. And regarding dito sa SIM card din daw, isang kakilala ko, kumuha siya ng SIM sa isang kabayan din na inalok siya about dito sa mga promo-promo. And napansin niya, tumatawag na yung customer service ng isang company dito sa SIM, like Etisalat, Duo, ganun. Sinasabihan na may mga pending ganito daw na hindi nabayaran. So, ang hirap nun guys kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, mahaharang ka sa airport pag may mga ganun kang case, yung mga mga utang na hindi nabayaran. So, hirap talaga magtiwala dito. So, advice ko lang, mag-ingat, okay? Huwag agad magtitiwala-tiwala, lalo na pag pera or mga ganyan yung pag-uusapan. So, yun lang naman. Kung dito ka na sa Dubai at naghahanap ka ng trabaho, ilaban mo yan, B. I know kung sa'yo talaga. I know hindi ganun katali pumunta dito sa Dubai, and good luck and sana makahanap ka na ng trabaho.